Ikalabing-apat na kabanata, ang paglalakbay patungo sa Bethlehem. Sa gitna ng Nazareth, ang mga lansangan ay napuno ng buhay. Isang magulong simphony ng mga nagkakalat na kariton, sumisigaw na mga mangangalakal, at ang maindayog na pagbabalasa ng hindi mabilang na mga paa. Ang hangin ay makapal na may halimuyak ng mga pampalasa, pawis, at ang mahinang amoy ng alikabok na sinipa ng walang tigil na paggalaw. Sa gitna ng hiyawan, ang boses ng isang tagapagbalita ay tumaas sa itaas ng ingay, matalas at namumuno, na nagpapahayag ng isang bagong utos mula kay Emperador Augustus. Ang mga salita ay umaling-aungaw sa karamihan na parang shockwave, isang sensus ang dapat gawin na hinihiling na mabilang ang bawat kaluluwa sa loob ng malawak na imperyo ng Roma. Mabilis na kumalat ang balita na pumukaw ng halo-halong bulungan, daing at nagmamadaling bulong. Ang mga pamilya ay huminto sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang kanilang mga mukha ay may nakaukit na pag-aalala at pagkalkula. Ang mga paglalakbay ay kailangang planuhin, bumunot ng mga buhay, at mahahabang kalsada ang nilakbay. Lahat ay para matupad ang kalooban ng isang imperyo na nag-unat ng kamay sa bawat sulok ng kanilang buhay. Ang bigat ng utos ay nakabitin ng mabigat sa hangin, isang paalala ng malayong kapangyarihan na humubog sa kanilang mga tadhana. Malumanay na nagsalita si Maria, puno ng tahimik na pag-unawa ang kanyang boses. Ipinaliwanag niya na ang sensus na ito na iniutos ng emperador ay bahagi ng mas malaking plano, isang planong itinakda ng Diyos. Si Jose, na hindi alam ang mas malalim na kahulugan, ay naghanda na maglakbay ng mag-isa patungo sa Bethlehem, ang bayan kung saan ang lahat mula sa Nazaret ay kinakailangang magparehistro. Pero alam ni Maria ang totoo. Noong unang panahon, ipinropesiya na ang anak ng Diyos, ang bugtong na anak ay ipanganganak sa Bethlehem. Dinala niya ang sagradong kaalamang ito, alam na ang kanyang anak ay papasok sa mundo, hindi sa kadakilaan, ngunit sa pagiging simple at pagpapakumbaba, na nakatago sa mga mata ng makapangyarihan. Bagamat magiging tahimik ang kanyang pagdating, matutupad nito ang mga pangakong ginawa noon pa man na magsisimula ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Kalaunan, sa katamtamang tahanan na pinagsaluhan nila habang magkasama silang nakaupo sa hapag, nagsalita si Jose ng may magiliw na pag-aalala. Hindi ako nangahas na dalhin ka sa ganoong katagal na paglalakbay, ngunit hindi ako nangahas na iwan ka ng mag-isa. Si Maria, na may banayad na paggalang, ay pinahintulutan siyang gampanan ang responsibilidad na pamunuan ang kanilang pamilya. Isang desisyon na matagal nang ginawa, bagamat lingid sa kanyang kaalaman. Sa araw ng kanilang pag-alis, ang bayan ay napuno ng mga taong sumusunod sa utos ng imperyal. Nilibot ni Jose ang abalang mga lansangan, lumipat mula sa isang pag-asa patungo sa susunod, desperadong naghahanap ng mola upang mapagaan ang pasanin ng kanyang asawang nagdadalang tao. Sa wakas, nakahanap siya ng lalaking handang tumulong. Pakiusap, Ginoo, ang aking asawa ay nagdadalang tao. Napakalayo para sa kanya upang lakarin. Ako ay magtatayo para sa iyo ng isang bagong pamatok para sa iyong mga baka bilang kapalit. Pagsusumamo ni Jose, sumagot ang lalaki na may pilit na langiti. Isang bagong pamatok at isang bagong palanggana din para sa pag-iigib ng tubig. Sige, kunin mo. Matanda na siya. Sana hindi siya mamatay sa daan. Taglay ang determinadong optimismo, tiniyak sa kanya ni Jose. Magtiwala ka, nagagantimpalaan ka para sa gawaing ito. Bukod dito, gagantimpalaan ng mabuti. At inakay ang mula, sabik na muling makasama si Maria. Di nagtagal, naglakbay ang mag-asawa patungo sa Bethlehem. Sa una, tila sila ay naglalakbay ng mag-isa, ngunit sa kanilang pagsulong, isang kamanghamanghang tanawin ang nabuksan. Libu-libong mga anghel na sinugo ng Diyos ang sumama sa kanila sa kanilang paglalakbay. Ang ilan ay nagkatawang tao at si Maria lamang ang nakikita na
nang hindi nakasakay sa mule ay lumakad sa gitna ng mga nagniningning na nilalang na ito. Ang kanyang sariling panloob na liwanag na humahalo sa celestial na ningning. Dumaan sila sa ilang maliliit na nayon sa paghahanap ng pahinga, ngunit sarado ang pinto sa kanila. Sa isang bahay tuluyan, bumulong-bulong ang bantay. Hindi mo maaasahan na papayagan ko ang mga katulad mo dito. Ngunit ang kanyang asawa ay mahinang namagitan. Sir, tingnan mo siya. Siya ay bata pa at malapit sa kanyang panahon. Hayaan siyang sumandal sa dingding. Maaari siyang umupo sa sahig. At maaari siyang magpahinga sa dumi sa labas. Kasunod ng tahimik na paggabay ng babae, dinala ni Jose si Maria sa isang makipot na pasilyo kung saan tinulungan niya itong maupo sa malamig na sahig na bato. Hindi pa nakayuko ang kanyang ulo sa dingding at nakapikit ang may-ari ng bahay tuluyan ay tumahol. Sige, narinig mo ang aking ginang. Lumabas ka, lumabas, o itatapon ko rin siya. Napilitan si Jose na iwan siya, ngunit hindi nag-iisa si Maria. Malumanay siyang binuhat ng kanyang malaanghel na mga tagapag-alaga na pinapaunan ang kanyang ulo mula sa malupit na bato habang binabantayan siya. Sa ikatlong araw, naging masama ang panahon. Isang kakilakilabot na hangin at malakas na ulan ang bumalot sa kalsada. At si Maria, na halatang pagod, ay nagpupumilit na manatiling nakaupo sa mula. Sa paghawak ng bagyo, nadulas siya at natisod sa putik habang ang hayop ay kumaripas ng takbo palayo sa kanyang maabot. Sa mabilis na determinasyon, sumugod si Jose sa kanyang tabi, binuhat siya sa kanyang mga bisig at dinala siya sa kanlungan ng isang malapit na puno. Dahan-dahan niyang inihiga siya sa lupa at nagtipon ng mga nahulog na sanga upang protektahan siya mula sa walang humpay na mga elemento. Napaluhod siya at taimtim na nanalangin. Makapangyarihang Diyos, hindi ba dapat ang isa na iyong pinili bilang pintuan ng kaligtasan ng tao ay malaya sa gayong pagdurusa at kabagabagan? Nakikiusap ako sa iyo, iligtas mo siya sa ganoong oras. Pahintulutan mo akong lumakad sa mga agos, ngunit hayaang lumabas ang araw at patuyuin ang kanyang basang damit. Himala, na parang tugon, humupa ang bagyo. Humina ang hangin, huminto ang ulan, at sumikat ang araw sa napakatingkad na kalinawan. Inalis ni Jose ang mga sanga kay Maria, at sa harap ng kanilang mga mata, natuyo ang kanyang damit. Maging ang mule ay bumalik, nanginginig ang tubig, at sa panandaliang sandali, nagbahagi sila ng mahinang tawa. Aking pagod at matiyagang asawa, kaya mo bang lumayo ng kaunti? Pagkatapos sa umaga ay aalis tayo ng maaga at makarating sa ating destinasyon sa gabing-gabi. Sabi niya, iniabot ni Maria ang kanyang kamay na may mainit na tugon. Kailangan ko ngunit ang iyong kamay upang tumayo sa isang posisyon sa paglalakad. Ang maliit na bayan ng Bethlehem na ito ay magmumukhang isang dakilang lungsod kapag pinagmamasdan natin ito. Hindi ka pa sasakay sandali, Jose? Nilakad mo ang buong paglalakbay, tiyak na pagod ka. Sumang-ayon siya. Papapahingahin natin ang halimaw, mukhang nayayanig pa rin ito ng bagyo. Halika, sabay tayong lalakad. Maaari ba akong magsalita habang tayo ay pupunta? Tumango si Maria. Sabihin mo sa akin kung anong nilalamnan ng iyong puso at isipan aking tapat na kabiyak. Isang malalim na buntong hininga, Jose ay nagtapat. Bakit ako? Napakababa, hindi karapat-dapat na puno ng mga di kasakdalan, may iba pang mga pwede. Si Maria, ang kanyang tinig na puno ng tahimik na katiyakan ay tumugon. Sa palagay mo ba ay hindi alam ng ating Panginoon kung sino ang kanyang pinili? Na ang iyong puso at isip na nabuo ng kanyang sariling kamay ay ang pinakadakilang maharlika upang maglingkod sa kanyang anak? Pagkatapos, na may haplos ng kalungkutan, idinagdag niya. Ngunit paano ang paglilingkod sa iyo? Inalagaan mo ang bata sa iyong sinapupunan, ikaw ang kanyang nagbibigay buhay na puwersa. Ikaw na napakataas sa pagpapahalaga ng ating Diyos. Paano kita maglilingkod sa iyo? Halos hindi ako makapagbigay ng isang hayop para sa iyong paglalakbay kung ito ay napakaliwanag na ang iyong oras ay malapit na. Ako ay nabigo sa iyo ng malubha. Hindi ba ako nabigo sa iyo? Inabot ni Maria ang kanyang kamay.
na malumanay na tumugon. Aling bahagi ng paglalakbay na ito ang sa tingin mo ay hindi alam ng makapangyarihan sa lahat? Hindi sa dami ng mga ari-arian o mga barya sa iyong bag ang itinuturing mong karapat-dapat, Jose. Nang sumiklab ang unang liwanag ng bukang liwayway sa kalangitan, pinipintura ang abot tanaw sa kulay ng ginto at amber. Muling naglakbay sina Maria at Jose. Ang kanilang pagod na mga hakbang ay dinala sila palapit sa Bethlehem. Panay ang pag-akyat ng araw, ang init nito ay dumidiin sa maalikabok na kalsada habang tumatagal ang mga oras. Pagsapit ng hapon sa ikalimang araw, sa wakas ay lumitaw ang silweta ng Bethlehem sa di kalayuan. Isang kumpol ng mabababang gusaling bato na nasa gitna ng mga gumugulong na burol. Ang nayon ay buzz sa buhay. Buhay sa hiyawan ng mga manlalakbay na nanggaling sa malayo at malawak na lugar. Ang mga kariton ay gumagapang sa bigat ng mga gamit. Ang mga mula ay walang pasensya na nagsisigawan. At ang mga bata ay nagsisiksikan sa makipot na mga lansangan. Ang kanilang mga tawa ay umaling-aungaw na parang musika. Ang mga magulang ay tumawag sa isa't isa. Ang kanilang mga tinig ay may bahid ng pagkaapurahan habang sila ay naghahanap ng masisilungan sa mataong mga inn. Bethlehem, kahit maliit, pulsed na may isang magulong enerhiya, isang mapagpakumbabang yugto na itinakda para sa isang bagay na hindi pangkaraniwang. Si Maria at Jose ay sumulong. Ang kanilang mga puso ay mabigat sa pagod ngunit puno ng tahimik na determinasyon habang ang pangako ng bayan at ang mga hamon nito ay hinihimok sila. Sinabi ni Jose ng may pag-asa na determinasyon. Maraming mga tirahan. Alam kong makakahanap tayo ng isang mabait na kaluluwa na magbibigay sa atin ng kanlungan para sa gabi. Magsimula na tayo. Dapat kong hugasan ang aking mukha at magmukhang mas presentable dyan, hindi ba? Inaakay ang mule patungo sa isang pampublikong bukal ng tubig. Si Jose ay nagwisik ng tubig sa kanyang mukha. Nagtawanan ang mga kalapit na tao. Isang lalaki ang nanunuya. Naghuhugas siya sa tubig na para sa ating mga hayop. Sa palagay ko, ito ay para sa mga katulad nila. Idinagdag ng isang babae. Marahil, gusto nila ang ilang butil na kasama ng kanilang tubig? Ang isa pang lalaki ay sumigaw. At least ang may 4 na paa ay may lunok, pare. Sa gitna ng pagtawa, magiliw na pinunasan ni Maria ang mukha ni Jose ng isang piraso ng kanyang manta at mahinang hinimok. Halika, hanapin natin ang ating matutuluyan bago magdilim. Nagpalipat-lipat sila sa bahay-bahay sa buong bayan. Bawat pagtatangka ay sinalubong ng pagtanggi. Ang ilang mga pinto ay nauntog sa kanilang mga mukha at nalampasan nila ang marami pang iba na kabahagi ng kanilang kalagayan, hindi ginusto at walang masisilungan. Nang lumubog ang takip silim at pinalitan ng buwan ang araw, narating nila ang dulong bahagi ng nayon kung saan nakatayo ang isang huling inn. Tiyak, sila ay magpapakita ng awa. Ako ay pupunta at kukuha ng isang silid para sa iyo. Deklara ni Jose. Lumayo siya. Iniwan si Maria na nakahiga sa likod ng mule sa labas lamang ng inn. Ngunit ilang sandali pa, inihagis ng tagapangasiwa si Jose sa kalsada. Nabanggit ko na sa'yo, wala akong ibang kwarto. At saka, kahit ako, hindi ko papasukin ang mga katulad mo dito. Sabi ko sa'yo, pumunta ka sa kuweba. Mas bagay sa'yo, umalis ka. Sigaw niya at sinara ang pinto. Nagmamadaling lumapit sa kanya, natagpuan ni Maria si Jose na nakaluhod, nakabaon ng mukha sa nanginginig niyang mga kamay habang umiiyak. Aking mahal, ang aking puso ay nadurog na hindi kita matagpuan sa isang mainit na tirahan. Para sa gabi, siya ay nananaghoy. Si Maria, na may mapayapa na pagpapasya, ay tumugon. Hayaan ang iyong mga luha ng kalungkutan ay maging luha ng kagalakan. Mapagmahal nating yakapin ang kahirapan na siyang hindi matatawaran at mahalagang kayamanan ng aking kabanal-banalang anak. Ngayon, ano ang kuwebang ito na binanggit ng may-ari ng bahay tuluyan? Hindi ba iyon isang tahanan? Ito ay magsasanggalang sa atin mula sa lumalalang lamig. Ginagabayan ng mga puwersang hindi nakikita,
Naglibot sina Maria at Jose sa isang tahimik na kagubatan kung saan ang hangin ay tila umuugong sa isang tahimik, sagradong enerhiya. Sa itaas ng mga ito, ang mga puno ay naghiwalay na tila sa pamamagitan ng disenyo na nagpapakita ng isang landas na naliliwanagan ng isang malambot, nagliliwanag na ningning. Ang mga makalangit na nilalang, ang kanilang mga anyo na kumikinang na parang liwanag ng bituin, ay gumagalaw ng maganda sa unahan na nagbibigay liwanag sa daan na may napakagandang init. Dinala sila ng mga anghel sa isang liblib na kuweba. Ang pasukan nito ay nagniningning na may banayad, hindi makamundong liwanag na bumuhos sa sahig ng kagubatan. Sa loob, ang mga celestial host ay kumilos ng may layunin. Ang kanilang presensya ay pinupuno ang espasyo ng isang pakiramdam ng paggalang at pag-asa. Inihahanda nila ang hamak na kuweba, ginagawa itong isang santuwaryo na akma sa pagdating ng kanilang reyna. Ang hangin mismo ay tila pinipigilan ang kanyang hininga, na para bang ang lupa at ang langit ay parehong nakahanda para sa sandaling ang banal ay hawakan ang karaniwan sa pinakapambihirang paraan. Ang lugar na ito ay itinuturing na hindi karapat-dapat ng lahat ng iba pa sa bayan. Walang sino man ang magpapakababa sa kanilang sarili, hanggang sa gamitin ito para sa gayong layunin, maliban sa mga guro ng kababaang loob at kahirapan, si Kristo na ating tagapagligtas at ang kanyang pinakadalisay na ina. Sapagkat ang karunungan ng amang walang hanggan ay nakalaan para sa kanila. Itinalaga niya ito sa buong kahubaran, kalungkutan at kahirapan bilang unang templo ng liwanag at bilang tahanan ng tunay na araw ng katarungan na sisikat para sa matuwid ng puso mula sa nagniningning na Aurora Maria na ginagawang liwanag ng araw ng biyaya ang gabi ng kasalanan. At kaya, sa abang kuwebang iyon, isang hindi malamang na santuwaryo na inihanda ng mga banal na kamay, ang pagod na mga manlalakbay ay nakahanap ng kanlungan na minarkahan ang isang mahalagang sandali sa katuparan ng sinaunang propesya at ang simula ng isang bagong kabanata sa sagradong kwento ng pag-asa.